Mga simbolismong kadalasang makikita sa loob ng poster tuwing kada Science Month. So, what's up guys? Welcome back sa ating channel at eto na naman tayo, gagawa tayo ng bagong poster making content at syempre mag-tutorial na naman tayo. Pero syempre, drawing na lang siguro muna, no? Magpapakita lang ako ng mga symbolism na ginagamit kapag once na month na ang science, kasi marami nagre-request na marami nagtatanong ano ba yung mga pwedeng ilagay na simbolismo. So ayan, uumpisahan na natin, no? Bali wala nang edit to, straight video na to at hindi ko na kailangang i-edit kasi syempre wala na tayong masyadong oras at syempre full drawing na ang gagawin natin. Bali ito yung inumpisahan nating simbolismo yung atom, no? So marami nagtatanong kung paano i-drawing to. So ayan, gagawa ka lang ng bilog. Tapos yan, isi-separate mo lang, di-divide mo sa 8, ay sa 6. Sa 6 ba yun? Sa 8. O sa 8 parts yan, ganyan. Tapos yan, sundan mo lang kung paano ko ginawa. Tapos syempre, consist yan ng protons, electrons, saka ng neutrons, yan. Ganyan lang kasimpleng gumawa, no? Hindi ko alam kung bakit may mga hirap na hirap. Pero para sa akin, ganyan ako gumawa ng, ng simbolismo ng atom, no? So, yan. Sundan nyo lang kung paano ko din drawing. Parang guide na rin niya kung paano ko ginagawa, no? Tapos next, syempre, yung logo ng reuse, reduce, tsaka recycle, no? Yan, kadalasan yan sa, proper waste segregation, no? May kita yan sa, sa mga poster making sa science, no? Kadalasan talagang lumalabas yan sa, sa mga poster making. Madalas siyang ginagamit, syempre, kasi involved nga dyan yung process ng siyensya, ng agham, syempre. 'Di ba? Parang nire-recreate nila, nire-recycle na yung mga basura. So yan, kasama yan sa kasama yan sa mga simbolismo, no, na ginagamit sa loob ng science poster making, no. So yan, ganyan, drawing ka lang ng triangle kung ano yung pinaka-image niya. Sa akin na ganyan ako mag-drawing yan. Ganyan lang, para parang guide lang para sa inyo kasi syempre yung iba't iniisip kung paano nga ginagawa yon. So yan, ganyan. Drawing ka lang ng triangle, tapos yan, sundan mo yung pattern na ginawa ko. Yan, mabilis mo lang magagawa. Basta lahat yan ng mga simbolismo, yan, papakita ko kung paano siya igagawin, no? Yung mga technique kung paano gagawin. So ayan, tapos na, 'di ba? Nagawa ko na yung triangle. Next naman yung mga DNA, no? Yun, kasama rin yan. So ganyan yung pag-drawing niya. Start kayo, gawa kayo ng mga oblong. Tapos parang lang to parang ginadrawing mo lang yung balat ni Cell, yung sa Dragon Ball. So yan, ganyan lang. Wag nyo wag nyo pagdudugtongin yung mga linya-linya, no. So yan, yung mga nasa loob, yan yung mga parang grid lines. Yun yung pagdudugtongin yan. So yan, 'di ba? So mga tatanong kung anong marker ko, ayan, pilot pentel lang yan, permanent pilot pentel yung ginagamit natin. Mabibili yan sa, hindi sponsor to baka na naman sabihin sponsor, sa Pandayan Bookshop o kaya sa National Bookstore, pero di sa mga tindahan, no? So syempre yung pang-apat na simbolismo, hindi mawawala ang buhay, syempre. Ayan, yung halaman, 'di ba? Laging kasama yan. Syempre, diyan nag-start nag-i-start yung kung bakit nabubuhay yung mga living things, no, dahil sa oxygen na pinaproduce nila. Tapos next, ayan, yung mga simbolismo hindi pwedeng mawala, no, yung mga objects sa laboratory, no. Yan, pwedeng mga gamit yan. Tulad niyan, yung triangular flask na yan, no. Yan, yung pinaglalagyan ng mga liquid substance, no, liquid elements, no. Tapos yan, yung test tube, di ba? Pag nag-experiment, normal yan. Lalo na yan yung pinaglalagyan ng mga ng mga chemicals ng mga scientists dati hanggang sa ngayon, no. Diyan nilalagay, diyan minimix. Marami pang iba't ibang klase ng mga ganyan, tubular objects, tubular apparatus ng pang-scientist, no. So, pero yun muna yung ipapakita natin kasi syempre parang ayun yung kadalasang nakikita. So next, syempre hindi mawawala yung magnifying lens, no, magnifying glass. Ayan, syempre basta kadalasan talaga ginagamit yan yung mga madalas na makikita, no. Tapos next naman, syempre yung mga gamot, yung mga pills, yan, produkto yan ng ng siyensya, no, at ng agham. Tapos syempre, ayan, yung mga molecules, ayan, di ba? Kung yung mga yung mga molecules sa composition ng katawan ng tao, no, hindi mawawala yan. So yan, yun yung mga kadalasan makikita sa loob ng poster making sa Science Month, no? Marami pang pwedeng ilagay. Example, yung mga
equipment like tawag dito, microscope yan, mga telescope yan, mga ganon. Pero yan muna yung kadalasan kong ginagamit. Yun yung kasing normal na madalas makikita, no? So kung ikaw nahihirapan kang bumuo ng poster, panoorin mo na tong video na to. By the way, huwag mo nga palang kalimutang mag-subscribe kapag natapos mo tong video na to. At syempre, hindi lang dyan matatapos tong ginagawa natin kasi syempre, bibigyan natin ng buhay yan, no? Sundan nyo lang yung process ng pagkukulay, no? Yung pagbe-blend ng pastel. Ayan, tignan nyo, panoorin nyo lang. Bali, hindi na ako muna makikwento at hayaan ko kayo kung paano kayo matututo, kung paano ko nag-a-apply ng pastel. Basta sundan nyo lang, tignan nyo kung paano natin ina-apply. So, ayan, let's go! By the way, yung mga color o yung mga pastel na ginamit natin dyan, yung mga kulay na in-apply ko is optional lang yan. Nasa sa inyo pa rin yan kung ano yung gusto nyo gamitin, no? Pero para sa akin, ito yung mga the best na kulay na pwedeng ilagay o i-apply dun sa mga object na yan, no? So, ayan. Sige lang, tuloy natin yung panonood.
Ayan, natapos na yung poster natin. So, halika, ipapakita na natin yung finished product, no? So, ganyan lang kasimple, no? Yung mga pwedeng i-apply na simbolismo, no? So, sana may natutunan kayo at kung umabot kayo sa video na to, pa-subscribe na lang ng ating channel. Ano lang yan sa YouTube at saka yung Facebook natin, i-follow mo. So, ayun lang. Kita-kits sa next video. Salamat!